ng MMDA sa mga rider na nagtatakip ng plaka para makalusot sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. At live mula sa EDSA Guadalupe, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta muna ika-4 na araw ng pagpapatupad ng NCAP? Namajigi, masaya ang MMDA dito sa mga pagbabago na nakikita nila. Simula nga nang naipatupad itong no contact apprehension policy dito sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. At napansin nga nila na pababa ng pababa ang bilang ng mga traffic violators. Kung nitong Martes ay aabot pa sa migit 700 ang violators kahapon, nasa halos 800 na lamang ito. Naobserbahan din daw ng MMDA na sumusunod ang mga motorista sa designated lanes dyan sa mga kalsada, lalo na dyan sa Commonwealth Avenue. Gigi. At Gerard, may mga rider daw na nagtatakip nga ng plaka para iwas huli. Ano ang sabi ng MMDA tungkol dito? Gigi, napansin nga yan ng MMDA at ang babala nila dun sa mga gumagawa nito, violation yan at posible silang mapagmulta ng 5,000 pesos. Kapag ginawa rin ito ng mga sasakyan, ipapahabol din daw sila sa mga enforcer, lalo na pag nakita sila dyan sa mga CCTV. Gigi. Dati may nabanggit na gagamiting app para ma-check ang violation ng mga motorista. Meron na bang update tungkol dito? Gigi, ilo-launch na raw ng MMDA ang app na yan kung saan ma-check ng mga motorista kung meron ba silang NCAP violation. Pero may enhanced na privacy features daw ito katulad ng one-time password o OTP para masiguro na yung registered owner lang ng sasakyan ang pwedeng tumingin sa sarili niyang record. Posible raw yung i-launch sa mga susunod na linggo, Gigi. At itong 24/7 na odd-even scheme para sa EDSA Rebuild, tuloy na ba ito? Sige, sabi ni MMDA Chairman Don Artes, isang buwan yung dry run para sa odd-even scheme na magsisimula na sa June 16 hanggang maaprubahan ng TRB o ng Toll Regulatory Board ang libreng toll sa ilang bahagi ng Skyway Stage 3. Sa isang buwan dry run na yan, mangangalapan ng datos ang MMDA tulad ng dami ng sasakyan sa EDSA. Kaya posibleng magka-window hours pa ang odd-even scheme na yan, Jiggy. Nako-consider ba ng MMDA, halimbawa, nakausapin yung mga employer dahil mag-iiba na nga yung traffic flow, no, para magkaroon din ng bagong work arrangement? May mga ganun bang usapan dyan? Digi, wala pa namang usapan pero kanina nakausap din natin ng Makati Business Club at maski sila ikabado dito sa katakot-takot na traffic na pwedeng idulot nitong EDSA Rebuild. Maraming kumpanya raw ang posibleng mag-expand pa ng kanilang hybrid or flexible work arrangements, pero ang tatamaan daw talaga dito ay yung productivity ng mga negosyo. Hindi kaya naman ng Department of Labor and Employment ang mga kumpanya na konsultahin ang kanilang mga empleyado para magkasundo sila dito sa mga work arrangements ito. Pwede naman daw ang work from home or yung mga flexible working hours. Chigi. Yan po ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa EDSA Guadalupe.